Guys, eto na naman ako at pag-usapan natin ang dalawang Pangulo, ang dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo. At pag-usapan natin ang patungkol sa flood control. Okay guys, kung meron silang pagkakatulad, parehas sila na na-identify at in-acknowledge nila na merong mga ghost flood control project sa kanilang pamumuno o sa kanilang administrasyon. Okay? Itong si Fentaboy, sinabi niya na talagang talamak, no? In live, sinabi niya, no? At mariresearch naman natin yan. Sinabi niya, inamin niya na talamak ang ghost project sa DPWH. Di ba ka? Si PBBM, inamin din niya, no? Na talamak ang at grabe ang mga korupsyon at ghost projects sa DPWH. So, ibig sabihin, dalawang presidente parehas nilang in-acknowledge na talagang may problema sa DPWH at talagang may talamak na korupsyon at mga ghost projects na nangyayari. Ngayon, tingnan naman natin ang pagkakaiba. Okay. Unang-una, after na i-acknowledge ni Fentaboy na merong mga ghost project, ang tanong, nagpa-imbestiga ba siya o gumawa ba siya ng aksyon para man lang ito ay may patigil o magkaroon ng investigasyon? Ang sagot, hindi. Kita mo na agad. Habang si PBBM, in-acknowledge niya at ano ang kanyang ginawa? Gumawa siya ng aksyon, pinaimbestigahan niya at even sa budget, sa NEP, pinarirebesa niya. Diba? At marami siyang pinatatanggal na mga taga DPWH. Ibinuko niya ang mga kontraktor na mga gumagawa at ng mga anomalya at may mga ghost projects, no? Binuko, inihayag, ipinablik ni PBBM, okay? Oh, nasabi ko yung kontraktor, si Fentaboy, meron ba siyang kontraktor na mga ibinisto, sinapubliko at sinabi na itong mga ito, mga listahan ng mga gumagawa ng mga ghost projects at mga kalokohan? Ang sagot, wala. Merong isa, pakitang tao. Sinuspindi ko, no? Kasi may siyam na kumpanya, sinuspindi lang ay yung isa. So, kita natin ang pagkakaiba. Ngayon, ano pa ang pagkakaiba? Nang sinabi, nang in-acknowledge si Fentaboy na maraming korupsyon sa DPWH, ang tanong, kinall out ba niya ang kanyang secretary, DPWH secretary? Ang sagot, hindi. Si PBBM, kinall out ba niya ang kanyang secretary? Ang sagot, oo. Katunayan, pinag-resign pa nga niya at tinanggap niya ang resignation. Habang si Fentaboy, ang tanong, nag-resign ba ang kanyang DPWH secretary? Ang sagot, hindi. At pinatapos pa ang kanyang termino, sabay silang bumaba. So, bumaba siya sa pagkapangulo, bumaba din yung kanyang DPWH secretary sa pagka-secretary ng DPWH. Dahil tapos ng termino ni Fentaboy, syempre, tapos na rin ang kanyang tawag ito, ang kanyang panunungkulan, dahil alter ego nga yan, di ba? So, sabay sila, di ba? Coterminus. Okay, so bumaba din. Habang si PBBM, anong ginawa? Tinanggap ang resignation at pinalitan ang DPWH secretary at binigyan ng mandato na balikan, busisiin, sibakin ang dapat sibakin at idemanda, kasuhan ang mga DPWH na empleyadong masasangkot. Di ba? Yan ang ginawa ni PBBM. O, di ba? Ang laki ng pagkakatulad. Huwag natin sabihin yung pagkakaiba, magagalit yung mga didilis. Sabihin nilang natin, ang laki ng pagkakatulad, di ba? At ano ba? Sa panahon ba ni Fentaboy, may sinibak na matataas na posisyon ng mga taga-DPWH? Ang sagot, wala! Sa panahon ni PBBM, ayan na nga, si isang district engineer, ayan na nga, summary dismissal agad. At hindi lang yon, pati yung mga kontraktor, lifetime blacklist! Kay Fentaboy, suspendido lang ng 1 taon, 1 piraso lang. Doon sa 8 kumpanya nung isang may-ari, 1 piraso lang. At suspendido lang. Pero balik-balik na rin. At namayagpag pa! Si Fentaboy lang naman, ang merong assistant na merong kamag-anak na may kontraktor. At ang pangalan pa, talagang hango sa pangalan ng kanyang assistant. Ang CLTG. Di ba ga? Na namayagpag din, hindi lamang sa Davao, sa buong Pilipinas, sa dami ng project. Si PBBM, meron ba siyang kamag-anak na kontraktor? Ang sagot, wala! Isipin mo si LTG. Christopher Lawrence Tesorogo, pero hindi yung kay Bongo, ha? Hindi. Pangalan lang niya. Ayun naman. Pangalan lang niya, okay? Pangalan lang niya. At ito po ay personal, parang personal, ano ba tawag dito natin doon? Edicam,
Ewan ko, basta personal assistant o jowa. Defend the boy! Eh, si PBBM, meron bang ganyan? Ang sagot, wala! O, di ba nga? Ano ba? Kailan na mayagpag? Itong sila Diskaya? Anong sabi? Kailan sila nakapasok at nagkamal-kamal ng limpak-limpak na salapi? Limpak-limpak na pera? 2016 onwards! Eh si PBBM, wala bang kaalam-alam dahil ngayon nga lang niya nalaman halos, di ba? Nang malaman ng Diskaya, kahit na ito ay nasa, anong tawag ito? Naging miyembro ng federal, anong ginawa ni PBBM? Pinapa-blacklist! Di ba? Kasi kay PBBM, wala kaibigan. Kay Fentaboy, basta ikaw ay kaibigan, safe ka! Totoo, hindi. Di ba ka? Ang tanong, may PACC sa panahon ni Fentaboy pero ang PACC may pakinabang ba? May naipakulong ba? Ang sagot, wala! Di ba? May naipakulong ba ang PACC? Ang sagot, wala! Puro yabang! Pero may nabigyan ng posisyon. Sino pa ba? Di si Belica. Siyempre, sa kukunin ng sweldo, di siyempre, sa tax ng mga Pilipino. Si PBBM, wala nga PACC pero daming ipinakulong. Di ba nga? Pati nga mismo si Pentaboy ayun, nakakulong. Pati si Kimbuloy nakakulong. Di ba nga? Ang laki ng pagkakatulad nila, no? Sobrang laki ng pagkakatulad, no? Di ba mga didiles? Kaya kayo mga didiles, makinggan nyo! Tinamaan kayo ng lintik! At manatili kayong bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!